Praise God. Hallelujah. At ngayon po mga minamahal, tayo po'y mag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. At noong pong last month of February, tinakil po natin kapatid yung patungkol sa pag-ibig, mga minamahal. At ang pag-ibig na ito po mga minamahal, ang siyang bunga ng Santong Espiritu. Kung ating babasahin, Brother Yon, sa wikang Ingles, dito po sa Galatians chapter 5, verse 22, kapatid, ganito po ang ating pong mababasa, mga minamahal. Samahan po ninyo ko sa ating pagbabasa ng mga banal na sulatan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love. So, kapatid, ang bunga daw po ng Santong Espiritu ay ang pag-ibig, mga minamahal. Ginamit po dyan is, ibig sabihin singular, mga minamahal. Pero kapatid, meron kasunod doon. Yung pag-ibig, mga minamahal, kung wala kang pag-ibig, of course, wala kang joy. Kung wala kang pag-ibig, wala kang peace. Kung wala kang pag-ibig, wala kang long suffering. Kung wala kang pag-ibig, wala kang gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kung wala kang pag-ibig, kapatid, wala kang temperance, wala kang pagtitipid. Kasi minamahal, magkasala lang ang asawa mo, hindi lang kayo nagkaintindihan. Nandyan kapatid, ang mga plato magiging flying saucer na po yan. Amen. Yung electric fan, kahit na bago yan kapatid, itatapon mo sa kanya. Kung pwede nga buhatin mo yung rep kapatid, kasi wala kang temperance kung wala kang pag-ibig. Amen. So kung wala kang pag-ibig kapatid, wala kang long suffering, wala kang goodness, meekness, faith, mga minamahal. Praise God. At ngayon po kapatid, atin na po tinalakay ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig na Kanyang ipinunla sa ating pong mga puso. At ngayon kapatid, ating pong pag-aaralan itong month na ito. Huwag po kayo mag-a-absent, subaybayan po ninyo kapatid. Ating pong i-discuss ito one by one. Itong joy, mga minamahal, itong peace, itong pagpapayot o long suffering o temperance, kapatid. Mga minamahal, i-discuss po natin yan. So, umpisan po natin kung mga minamahal, yung joy. Palakpakan po muna natin mga minamahal. Joy, sa Tagalog, mga minamahal, ay kagalakan. Praise God. Mga minamahal, ano po ba ang pagkakaiba po ng happiness at ng joy? Mga minamahal, yung happiness, ito po ay pwedeng ibigay sa iyo ng tao. Pwedeng, halimbawa, birthday mo, tinrin kita, kahit sa McDonald's lang, hindi mo masayod, kapatid, yung happiness na nararamdaman mo sa iyong puso. O kaya naman, mga minamahal, kaninang umaga, ako ay masaya dahil si Brother Moja, tingnan mo si Brother Moja. Si Brother Moja, kapatid, siya po ay special child. Pero alam po ninyo mga minamahal, nung isang araw, nagkaroon po siya ng blessing. Meron isang politiko na nagbigay sa kanya ng 100 yata o 200. Alam po ninyo yung ginawa niya? Bumili po siya ng malakit, yung lakatan. At alam po ninyo, pinaluto niya, pinakalamay po niya, kapatid. At kaninang umaga, daladalay po niya isang bilaong kalamay na binigay po niya. Mga minamahal, yun po ay happiness. Yun po ay kasiyahan na ibinibigay po ng tao sa amin. Maging sa inyo, kapatid, pwedeng maranasan po ninyo ang bagay nito. Pero mga minamahal, iba ang tinatawag na joy. Yung joy, kapatid, o kagalakan, ito po mismo ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na hindi mo mawari, kapatid, ito'y malalim na happiness. So, parang may synonymous din ang dalawa, pero ito po'y malalim na malalim. Itong joy nito, dahil ang joy nito, ito po'y nanggagaling sa kaibuturan po ng ating pong mga puso, na ito po ay bigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang mga kapatiran po natin, mga minamahal, nung sila po'y nagpapatotoo,
Alam ko po, ating beloved Sister Kat, kanina nagpatuto po siya. Dati-dati nagtatrabaho po siya sa call center. Nawawala po ang kanyang boses. Pero mga minamahal, nung siya po'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon, at kayo po kapatid, ginagamit na po siya ng Panginoon bilang isang mga awit, di minsan hindi na po siya nawala ng boses. At ngayon, bumalik na po siya sa kanyang trabaho sa pagiging call center agent. So mga minamahal, ang joy na yon na kanyang naranasan, na-encounter mula sa ating Panginoong Diyos, kapatid, yun po ay hindi mo masayot. Hindi masayot na kagalakan na ito po ay bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi mababaw na kaligayahan, bagkus ang kaligayahan ito'y nanggagaling mismo sa kaibuturan ng ating po mga puso, dahil ang kagalakan ito ay bigay sa atin ng ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung ating babasahin ng minamahal, saan ba nanggagaling ang kagalakan? Ang kagalakan o ang joy, kapatid, ito po mismo ay galing sa Diyos. Kung babasahin po natin sa John chapter 15, verse 9 up to 11, mga minamahal, ganito po ang ating mababasa. Sa English lang, mga minamahal, kapatid. Ang sabi po dito, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Kapatid, anong napapansin po ninyo? Red letters. Kapag red letters, kapatid, sa Biblia, ang mismong Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasalita. Ano pong sabi po niya? That my joy, ang aking kagalakan ay ipinapanatili ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo upang ang inyong kagalakan ay malubos. Amen. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, ang kagalakan o ang joy, ito po ay ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. At hindi po ito kayang ibigay ng tao. Amen po ba? Amen. Ang pwedeng ibigay lang ng tao sa iyo ay ang happiness. Pero iba itong joy na ito, kapatid. Ito'y malalim. Mga minamahal kong kapatid, kahit tinuulit-ulit po natin para lalo po ninyong maintindihan at manang naman ang salita ng Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ang sabi po niya, kanyang in-spread, kapatid, ang joy at ang love sa ating pong mga puso, mga minamahal. Kaya kung sabi po ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Tayo na po, kapatid, ay magalak sa ating Panginoon palagi. Amen. Amen. Kasi mag-enjoy tayo, mag-rejoice tayo, kapatid, dahil ang joy na nagbubuhat mismo sa ating Panginoon ay narito sa ating mga puso. Ibig sabihin, kung may problema ka man, may suliranin ka man, wala ka bang pambili ng pagkain, kapatid, nandyan pa rin ang kagalakan mo sa iyong puso. Amen po ba? Amen. Amen. At dahil, kapatid, meron kang kagalakan sa iyong puso, palagi mo dapat inuuna ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kasi kung ang joy mo ay nagagaling lang sa trabaho mo, kung ang joy mo, kapatid, ay nanggagaling lang sa pera mo, kung ang joy mo ay nanggagaling lamang sa kayamanan mo, kapag umalis na po yan, wala na ang kayamanan mo, wala na ang pera mo, kapatid, mawawala na ang happiness at ang joy sa puso mo. Pero, kapatid, kahit na mawala ang lahat ng bagay na yan,
Kung ang kagalakan mo ay ang Panginoong Jesucristo, kung ang prioridad mo sa iyong buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, mawala man ang lahat ng yan, kapatid, mananatili ang ating kagalakan dahil kasama natin at pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. At mga minamahal, ang sabi po, kapatid, ni Santiago, ang minamahal, na kahit na tayo dumadaan ng mga trials o sa mga pagsubok, kapatid, atin daw po itong ibilang na kagalakan. Atin daw pong ibilang ito na kasiyahan o joy, kapatid, kahit na dumaranas tayo ng mga trials. Bakit? Mga minamahal, ito po ay pinaliwanag po ni Santiago. James chapter 1 verse 2 up to 6. Sa wikang Tagalog, brother yun, para po maintindihan. Mga kapatid, basahin po natin. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan o joy kung kayo'y nangahulog sa sanisaring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So mga minamahal, pause po na tayo dyan. Ito po ang sinabi po ni Santiago, ni James. Malayo yung translation, no? James. Dapat Aime, no? Pero Santiago. Okay na yun kasi nandiyan, no? Praise the Lord. Pero mga minamahal, tingnan po niyo, ano pong sabi po ni James, kapatid, hallelujah. Mga kapatid, kung mga minamahal, ang sabi po niya, ariin ninyong isang kagalakan na kapag kayo ay umaharap sa mga pagsubok, dahil dito sa mga pagsubok na ito ay magkakaroon ng pagtitiis. So, ibig sabihin, kapatid, mayroong mga purpose o layunin kahit anong nangyayari sa buhay po natin, kapatid, merong layunin ang Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos, siya po ang may hawak ng lahat ng sitwasyon. He is all-knowing God. He is omnipotent God. Siya makapangyarihan, malakas na Diyos, kapatid, at siya po ay omnipresent. Ibig sabihin, ang attributes, kapatid, ng ating Panginoon ay talagang kahit saan po ng dako, nandun po siya. Kung siya'y nasa Amerika, nandito rin po siya. Siya po ay omnipresent God. Omnipotent God po siya dahil makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Nilikha tayo ng Panginoon, nilikha ng Diyos ang mundong ito, kapatid, dahil makapangyarihan ng Diyos. Kayang-kaya niya. Ang all-knowing God ang Panginoon, God is omniscient God, all-knowing po siya, dahil, kapatid, Diyos siya, makapangyarihan siya. Kung ang tao, mga minamahal, merong limitasyon ang kanyang knowledge at wisdom, pero ang Panginoon, ito po ay limitless. Amen. Walang hanggan ang kanyang mga minamahal, hallelujah, na karunungan, kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa iyo. Pwedeng gawin, mga minamahal, itetest ka lang ng Panginoon dahil gusto ng Diyos na ikaw ay maging matibay. Amen po ba? Kagaya ng estudyante, nagkakaroon po sila ng test sa kanila pong mga pag-aaral. Bakit? Para makita ang kanilang abilidad. Amen po ba? Kung sila'y papasa o babagsak. Ganon din po, kapatid, ang sabi ni Santiago, na kapag tayo po, mga minamahal, ay dumaranas na mga ganitong pagsubok, kapatid, ito po, mga minamahal, ay dapat mo rin pasalamatan na dapat mong ikagala. Bakit? Dahil dito, kapatid, makikita ang iyong tunay
na pagka-Kristiyano. Amen po ba? Dahil mga minamahal, dito masusubok ang mga Kristiyano. Minsan kapatid, kapag may blessing ka, praise the Lord. Galak na galak ka, kapatid. Sumisigaw ka pa nga. Kapag mga minamahal, meron kang bagong boyfriend, praise the Lord. Galak na galak ka, amen. Pero kapag kapatid, wala ka ng pera at wala ka ng boyfriend, dati-rati nakaupo ka dyan, lubulundag ka, masayang-masaya ka, nagpupuri sa Diyos. Mga minamahal, ngayon, nandun ka na lang sa likod. At kung pwede ka, doon ka na lang sa labas. Ayaw mo nang pumasok. Mga minamahal ko kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, may pagsubok ka, wala kang pagsubok kapatid, wala kang ganang magpuri, may gana kang magpuri kapatid, the moment na ikaw ay narito sa sambahan kapatid, kinakailangan ibigay mo ng todo ang iyong pagpupuri, ibigay mo ng todo ang iyong pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Hindi po yung lulugo-lugo tayo kapatid. Ako, bakit hindi ko aminin sa inyo, minsan ako'y lulugo-lugo rin. Pero mga minamahal, dahil po kapatid, alam ko na ang ating pinaglilingkurang Diyos, siya'y Diyos na buhay at siya'y narito. Naniniwala ba kayo narito ang ating Panginoon? Yes, because God is Spirit. Anong sabi ng Biblia? Where 2 or 3 are gathered in my name, then I am in the midst of them. Ibig sabihin kapatid, 2 o 3 na nagkatipon sa ating pangalan, ako'y naroon sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, tayo higit sa 2, tayo higit sa 3, napakarami po natin, punong-puno ang ating bahay-sambahan. Ibig sabihin, kasama po natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tuloy ang basa mo na mahal, kung sabi po, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa. So pinagturutan kapatid ng ating Panginoon na nagkaroon po tayo ng mga pagsubok upang magkaroon tayo ng pagtitiis. At kapag meron kang pagtitiis kapatid, ang magiging bunga na iyon mga minamahal ay ang sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap. Amen? Amen. Upang kayo'y maging sakdal at ganap. Ibig sabihin kapatid, maging banal tayo, maging just tayo kapatid sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po kapatid, sabi nga ng Biblia, ang dadalhin ng Diyos doon sa langit ng minamahal, yung walang kapintasan. Without blemish, spotless, will be brought to heaven. Mga minamahal, ang sabi nga ng kasabihan, wala pong perfecto. Amen po ba? Of course, kahit po kami, meron po kami mga minamahal na mga kapintasan. Pero kapatid, huwag tayong magusgahan sa isa't isa. Sasabihin natin, si brother may kapintasan. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang kahinaan. Si sister ay ganoon din. Mga minamahal, of course, tayong lahat ay meron pa rin kapintasan. But we are now on the process of sanctification. Amen. Ay po'y pinapaging banal ng Panginoon. Tayo'y nililis ng Diyos. Inihahanda tayo ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Kung babalik pa ng ating Panginoon kapatid na tayo po'y nangamatay na at hindi na po tayo dinanda ng Diyos na tayo buhay kapatid, salamat sa ating Panginoon kasi inihanda tayo ng Panginoon na matay man po tayo, pero tayo po'y nakahanda dahil binanal tayo ng Diyos. Bakit ka binanal ng Diyos? Because you are a chosen by God. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. At alam po sabi dito kapatid, maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay, ano po? Ay
humingi sa Diyos. Humingi na ba kayo sa Panginoon? Baka wala pa. Mga minamahal, ang lahat ng source ay nagkagaling sa Panginoon. Yung joy, yung faith, maging yung pananampalataya. Mga minamahal, hindi yung mga minamahal. Uy, manampalataya ka sa Diyos para gumaling ka. Kung may pananampalataya kang 20%, 20% ka lang gagaling. Manampalataya, kung may 30% kang pananampalataya, 30% ka lang gagaling. Kung 50% kang manampalataya, 50% ka lang gagaling. Yun po palagi po natin narinig sa mga ibang preachers. Pero kapatid, mali yun. Ang pananampalataya hindi galing sa iyo. Ang pananampalataya o faith, yan po ay isa ring bunga ng Santong Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapatid, yung pong lahat na yan, hallelujah, na ating in-enumerate na binasa kanina, yung Galatians 5:22, yung pong lahat, ang source po noon ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! Kala po ninyo, yung pananampalataya ninyo galing sa inyo. No! Kapatid, ang pananampalataya ay pwede mong hingin sa Panginoon. Inihingi po yan, kapatid, na tayo dagdagan ng pananampalataya ng Panginoon. Alam po ninyo, kapatid, anong sabi ng ating Panginoong Yesus kay Peter? Pedro, hiningi ka ni Satanas sa akin na ikaw ay ligligin. Pero, ang sabi po niya, ako'y nanalangin na dagdagan ng Diyos ang iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, saan nanggagaling ang pananampalataya? Sa sarili mo ba? Sa iyo ba, kapatid? O sa Diyos? Sa Diyos. Amen? At ang joy, kapatid, hindi yan nanggagaling sa puso mo, hindi yan nanggagaling sa kapitbahay mo. Ang joy, kagalakan, ito'y galing din sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. At ano pa po mga minamahal? Dito po sa banal na kasulatan, meron po tayong babasahin. Isang tao na since birth, magmula pa sa kanyang sinapupunan ng kanyang nanay, siya po ay may kapansanan na. Siya po ay isang lumpo, kapatid. Kung babasahin natin, brother, yon para maintindihan, atin lang po itong himay-himayin na ang taong ito, kapatid, ang gusto niya, yung happiness na ibibigay sa kanya ng mga tao. Pero hindi niya alam, kapatid, na sa kanyang buhay ay merong isang higit na kasiyahan dahil ito'y kagalakan na binigay sa kanya ng Diyos. Basahin po natin Acts chapter 3 verses 1 up to 8, kapatid. Basahin po natin, mga minamahal. Ito po'y isang kwento sa Biblia na ito po'y nagkaroon ng pangyayari. Kapatid, Ate, pakinggan po ninyo ito, Ate. Mahalaga po ito. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhig sa templo ng oras ng panalangin sa ikasyam. So, sino po ang pumanhig sa templo? Si John and Peter, yung dalawang apostoles ng Panginoon. At isang lalaki na pilay, hindi po itong pilay na actually lumpo po ito. Mali lang yung pagka-translate. Ito po, lumpo po ito. Mamaya sa English. Silipin natin ninyo para papatunayan lang natin sa kanila na hindi siya pilay. Mali lang yung translation ng Tagalog. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms, yung limos, of them that entered into the temple. O, balik na tayo sa Tagalog. So, hindi po pilay, ha? Ano po niyo yung pilay? Yung pilay, pwede ka po maglakad eh. Di ba? Basta nakasaklay ka lang, o kaya naman pwedeng kahit yung sa paa mo, pwede ka po makalakad. Pero ito, lumpo ito, kapatid. Magmula sa sinapupunan ng kanyang nanay, lumpo po siya. O, basta natin ulit. At isang lalaki na lumpo, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina,
ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag ng maganda o beautiful gate. Upang ano? Upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ibig sabihin, pause muna tayo dyan. Itong taong ito, kapatid, siya po'y lumpo magmula sa sinapupo ng kanyang nanay at pinanganak na lumpo. At dahil siya po'y lumpo, kapatid, siya po'y dinadala araw-araw, daily. Dinadala po doon po sa beautiful gate, kapatid. Doon po sa gate po ng templo. Upang ano? Upang manghingi po ng limos, kapatid. Siya po'y naglilimos. Mga minamahal, o tuloy yung basa. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhid upang tumanggap siya ng limos. Sandali, pause muna tayo dyan. Nung makita, kapatid, ng lumpong ito na naglilimos o na humingi ng limos araw-araw, nakita niya yung dalawang apostoles na si John and Peter, na siya po, kapatid, ay nakaganon marahil. Umihingi po siya ng limos. At yun ay napasin po ng dalawang apostol ito. At ang sabi po na sa 4, at pagtitig sa kanya ni Pedro. So, ibig sabihin, tinignan siya ni Pedro. Tinignan. Nakita ni Pedro kung ano ang estado o sitwasyon ng taong ito. Tinitigan siya ni Pedro. Gayon ang sabi ni Pedro. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Oh, parang kayo na kapatid. Ako si Pedro. Tingnan niyo ako. Ayan. So, kayo po, kapatid, ay parang yung lumpo, na ang lumpong ito ay umaasa na bibigyan siya ng pera. Amen po ba? Amen. Kasi ang ginagawa niya, kapatid, araw-araw, nandun siya sa templo upang humingi po ng limos. Pero dito, kapatid, mabibigla ka rito. Ito ang binigay sa kanila, kapatid, ng dalawang apostol, na ito ay galing sa Diyos. Ang sabi po, mga minamahal, tingnan mo kami. Ang sabi po ni Peter and John, at kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. So, umaasa ang lumpong ito na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa dalawang apostol. It's either hamburger, it's either pera, it's either yung nabibiling mais sa doon sa harap ng templo. Marahil umaasa siya. He is expecting something to receive. Nakukuha pa rin? Nakakasunod po kayo? Amen. Siya'y umaasa na siya'y tatanggap ng material. Pero nabigla po siya, kapatid. Ano bang sabi dito? Mga minamahal, datapwat, sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Pero ang ibibigay ko sa iyo ay ang nasa akin. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka, lumakad ka. At anong nangyari? Karakadaka, kapatid. Ang taong ito, lumakas ang kanyang mga paa, ang kanyang mga bukong-bukong, at naglakad po siya. Hallelujah! Hallelujah! Brother mo dyan, gagawa tayo ng illustration. Gagawin ng illustration. Brother mo dyan, higa ka nga dyan. Higa. Para maintindihan mo. Higa ka dito na. Sige na. Higa ka lang. Sige na. Sige na. Higa ka lang. Para maganda. Higa ka lang. Higa. Kasi lumpo kayo. O, lumpo. Ito yung lumpo, ha. Tapos, lumpo po siya. Tapos, nakaganon po siya. Ayan. Ayan. Ang sabi ko, ako si Pedro. Silver and gold have I none, but such as I have
give I thee, in the name of Jesus Christ, rise up and walk out. Pagkatapos po lumakas ang paa at ang bukong-bukong ni Mucha, inalayin po siya at tumayo, kapatid. At dahil sa kagalakan po ng lumpo, siya po ay maglakad ka. At siya ay lumukso ka. Yan, kapatid, ang pagbulang ng Panginoon. Imagine that, kapatid. Imagine that. Isang lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang nanay, kapatid. Siya po ay naglilimos, humihingi ng limos araw-araw upang siya po ay bigyan ng limos. Hindi niya ina-expect. Kapag siya ay binigyan ng limos, sugrado, happiness ang kanyang mararamdaman. Yung kasiyahan dahil binigyan siya ng limos. Pero kapatid, itong ibinigay sa kanya ay hindi limos, hindi pilak, hindi ginto, kapatid. Pagkus ang ibinigay ni Pedro sa kanya, yung nakay Pedro. Sino ang nakay Pedro? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ko niya, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee, in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk! Hallelujah! At sunod po dyan, kapatid. Ano bang sabi? At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay. Yun ang ginawa ko kanina, nag-illustrate ako. At siya'y itinindig. At pagkagay, nagsilakas ang kanyang mga paa at ang kanyang mga bukong-bukong. At siya po'y, at paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumagad at pumasok na kasama na sa templo na lumalakad at lumulukso. Amen! At nagpupuri sa Diyos. Bakit siya lumulukso? Dahil tinanggap niya ang kagalakan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lamang po ang material na bagay ang pwede magbigay sa atin ng kasiyahan. Amen po ba? Kahit meron kang kayamanan, mga minamahal, na napakarami, ikaw na ang may-ari, kapatid, ng buong Dawu o buong McDonald's o ang lahat, kapatid. Ikaw na lahat ang may-ari. Pero kapatid, walang kwenta yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Ano raw po ang pakinabang ng tao? What shall it profit a man if he gain the whole world? Kanyang makamtan ang buong daigdig. Pagkatapos noon, kapatid, ang kanyang kaluluwa ay itatago lamang sa impyerno. Palagay mo, mayroon bang sense, mayroon bang kahulugan ang iyong kayamanan sa daigdig na ito? Wala. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal, kahit na magdildil lang po tayo ng asin dito sa daigdig na ito, kapatid, ang importante, kilala mo ang iyong tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating pagkamamamayan, hindi po rito. We are just strangers in this world. Tayo po'y mga estranghero lang po sa daigdig na ito. At ang ating tunay na pagkamamamayan ay doon sa langit, mga minamahal. Kung ang bahay mo rito ay barong-barong, kung ang bahay mo rito, kapatid, hallelujah, ay ang atid ay talahib lamang, kapatid. Kung ang bahay mo rito, ang tabing po niya ay karton, subalit pang minamahal, kung ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, mayroong mansyon na naghihintay sa iyo na pinrepare ng ating Panginoon Jesucristo. Everybody say praise the Lord.
minamahal, ito po, last verse na po tayo, kapatid. Mga minamahal, mga po pala. Basahin po natin dito sa John, chapter 16, verse 23 up to 24. Kasi kapatid, minsan nahihiya tayo sa Panginoon. Huwag kang mahiya sa Diyos. Naniniwala ka ba na anak ka ng Diyos? Amen. Sino pong naniniwala na anak ng Diyos, magsabing Amen. Amen. So kung anak ka ng Diyos, meron tayong Ama na nasa langit. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang tanong kapatid, ano sabi ng ating Panginoon? Basahin po natin. At sa araw na iyon ay hindi nagtatanong sa akin ng anumang tanong, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay ko sa inyo sa aking pangalan. Sandali, kumusta yan? Kaya hindi ba ninyo narinig kapag tayo'y dumadalangin sa ating Father in Heaven, pag natapos na tayo ng panalangin, ano po yun? Aki po itong dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po kayo kapatid. Kapag humingi daw po tayo sa Ama, sa ating Father na nasa langit, mga minamahal, ito po ibibigay niya sa atin sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan. So, anong pangalan ng Ama? Sabi niya, ihingi anuman sa Ama ay ibibigay ko sa inyo sa aking pangalan. Oh, tuloy yung basa. Hanggang ngayon, wala pa kayong hihinging anuman sa pangalan ko. Kausap niya ang ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga alagad. At maging tayo, kapatid. Kasi alagad po tayo ngayon ng Panginoon. Kasi kung naglilingkod tayo sa demonyo, alagad tayo ng demonyo. Amen po ba? Amen. Pero sino ang pinaglilingkuran natin dito? Ang ating Panginoong Jesucristo. So tayo mga alagad ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi ng ating Panginoon, wala pa kayong sige, Padre, ulitin natin. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi ng anuman sa pangalan ko. Kasi kapatid, akala mo, total, kahit hindi ko nasasabihin sa Diyos, alam naman ng Panginoon ang aking pangangailangan. Totoo yun. Alam ng Diyos ang pangangailangan po natin. Pero ang gusto ng Panginoon na i-express po. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kailangan sabihin mo. Ipanalangin mo sa Kanya. O baka hindi tayo marunong manalangin. Sino bang nanalangin dyan magsabing Amen? Amen. Kapatid, kinakailangan manalangin tayo. Humingi tayo sa ating Panginoon. Ano po sabi dito, kapatid? Wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Upang malubos ang inyong joy. Wala pa kayong hinihingi nga Baka magkaroon pa ng pagdududa hindi na matutuwa yata yung pinapangaral nila Brother Elion at Brother Noel. Hindi naman natutoo. Wala naman parang magmula nung ako'y maglingkod sa Diyos parang naramdaman ko na naghihirap ako. Sabi na nga ng Panginoon, baka wala ka pang hinihingi sa Diyos, sa pangalan niya. Mga minamahal, kinakailangan humingi po tayo. Amen po ba? Amen. O ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, sino ba ang may kahilingan sa Diyos sa araw pong ito? Magsabing Amen. Amen. Ang lahat ng may kahilingan sa Diyos ay pumalakpak ng malakas. Mamaya kapatid, mananalangin po tayo, i-express mo. Ano man ang gusto mo, kapatid, basta't kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. By the will of God. Baka humingi ka ng aeroplano, kapatid. Pambili nga ng bisikleta, wala ka Baka humingi ka ng aeroplano, hindi naman ang liya, kapatid. Baka humingi ka ng helicopter, wala ka namang elephant ba yun? O baka humingi ka ng gusto mo, yung partas, yung bus. Yung bahay mo, yung iskinita, ganun lang ng
tricycle lang, bisikleta lang makapasok. Depende yan, kapatid. Kung kalooban ng Diyos, wala namang imposible sa Panginoon. Kagaya po nung lumpo, kapatid, dahil niloob ng Diyos na siya'y pagalingin ng minamahal, hallelujah, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Mga incurable sicknesses and diseases. Mga incurable. Ating beloved Sister Casey, kapatid, salamat sa Diyos, pinagpala po ang pamilya nito. Glory to God, kapatid. Mga minamahal, incurable. Pwede sabihin, incurable ang kanyang karamdaman. Mga minamahal, si Brother Elion, nagkaroon po ng karamdaman po yan. Ang sabi nga ng doktor, ang kanilang findings, kapatid, ang kanilang diagnosis, cancer sa baga at cancer sa buto, kapatid. Wala na po yan, incurable na po yan, kapatid. Pero mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Walang imposible sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sa mga tao ay imposible, napaka-imposible naman yan. Oo, totoo yan. Napaka-imposible sa mata ng mga tao, pero sa Diyos ay walang imposible dahil makapangyarihan ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat. Siyang may kontrol ng lahat. Kasi kapatid, kaya ka tumatayo, kaya ka nakatayo, nakaupo ngayon dyan, kaya ka pumapalakpak ka tumihinga dahil sa Diyos. Alam ba yun? Baka hindi mo alam yung kapatid. Mga minamahal, yun lang pagising mo sa umaga, narinig mo yung tumilaw kang manok. Pagpapala na po yun, ibig sabihin kapatid, bagong umaga na naman, at bagong araw, at bagong pagpapala, at bagong kahabagan naman ng Diyos ang ibibigay niya sa atin. Amen? Kaya ipaglikod mo kapatid ang lakas mo. Ipaglikod mo ang buhay mo sa Diyos dahil ang buhay mo, ang may-ari po dyan kapatid, hindi ikaw. Wala kang pag-aari kapatid. Wala tayong pag-aari. Tayo po'y magabasahan lamang sa harapan ng Diyos na tayo po kapatid ay hinugasan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Wala tayong may pagmamalaki kapatid. Meron akong narinig na kinakanta po kapatid ng mga ibang Kristiyano. Wala? Down on my knee, I met my Jesus. Parang yata. Down on my knee, I praise the Lord. Mali yun kapatid. Parang kaya mo nakilala ang Panginoon dahil nanalangin ka. Makakapanalangin ba ang patay? Ikaw kapatid, makakapanalangin ba ang patay? Nung tayo makasalanan kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1 up to 4, tayo po'y patay sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay patay, hindi ka makakakilos. Pero kung loobin ng Diyos na ikaw ay tunay na hinilang ng Diyos, kapatid, ikaw ay ililigtas at ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang siyang pumili sa ating kapatid. At anong sabi ni Pedro, bago pa itinatag ang sanglibutan ito, napako na sa krus ang ating Panginoon. Ibig sabihin kapatid, nakaplano yan. Nakaplano. Alam ng Diyos, 2025, alam ng Diyos kung sino pa rin ang nakaupo po dyan. Alam ng Diyos yan. Kahit sa 2026, alam ng Diyos kung mananatili ka, kapatid. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko, paminamahal? Kahit sa 2027, alam ng Diyos kung nandyan ka ba rin dito na naglilingkod sa Kanya. At alam ng Diyos, kapatid, hallelujah, kung sino ang ililigtas niya sa atin. Alam yan ng Diyos. Kasi bago ka pa, kapatid, ipinanganak sa daigdig na ito, pinili ka na ng ating Panginoon. Hindi mo ba alam yan, kapatid? Grabe kagalakan yan. Hindi ka ba nagagalak dyan? Ang sabi nga ng ating beloved Aston Pastor, nung kanyang maunawaan ng salita ng Diyos, binuksan ng Diyos ang kanyang pangunawa. Umiyak siya ng di kawasang pag-iyak
Bakit? Akala po natin lahat, kaya tayo nagpupunta ng church upang iligtas po natin ang ating mga sarili. Mali tayo, kapatid. Nalaman po natin na tayo po pala ay iniligtas na po ng ating Panginoon. Kapag sinasabi mo, kapatid, na nagpupunta ka ng church upang ikaw ay maligtas, para bagang sinasampal mo kaliwat kanan ng Panginoon, walang kwenta ang ginawa mo sa krus. Hallelujah! Para bagang sinasabi mo sa Kanya yun. Dahil, kapatid, ang Diyos, iniligtas na po tayo ng Panginoon. For by grace, we have been saved through faith. Amen? Amen. Hindi sa inyong mga mabubuting gawa na kayo'y naligtas, bagkus tayo'y naligtas dahil ang kaligtasan ito ay regalo ng ating Panginoon Jesus. Amen! Kapag ito'y regalo, ito'y hindi mo pinagpawisan. Amen po ba? Halimbawa, meron kang bank account, kapatid. Ang pera mo sa bank account mo, 10 piso na lang. Nung ginyet mo, kapatid, 1,000,000 at 10 piso. Ibig sabihin, mayroong nagbigay ng 1,000,000 sa'yo na hindi mo alam at hindi mo kilala. Kapatid, yun ba ay pinagpawisan mo o yun ay regalo sa'yo? Ganon din ang kaligtasan, kapatid. Ang kaligtasan, kapatid, ito po ay hindi mo ipinagtatrabaho. Minsan mga minaman, nagkakaroon ng problema. Yung sinabi po ni Pablo na hindi maintindihan, ang sabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. O, tingnan mo na. Ipagtrabaho daw po natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Ang sabi po ng ilan. Pero hindi naman sinabi po ni Pablo na work for your own salvation. Ang sabi, work out. Kapag sinabing work out, nandyan na po yan. Amen? So, i-work out po na lang, kapatid, para yun ay manatili, kapatid, ang pagliligtas sa iyo ng Diyos. Kagaya ng asawa mo. Nag-aaway kayo, araw at gabi. Talagang, kapag hindi mo makontrol mo minamahal, yung bunganga ng lalaki, bunganga ng babae, parang Armalite. Minamahal. Yung napanood ko nga sa YouTube, kapatid, ang sabi nung bata, 7 years old, huwag kang aanis ka na, batayin mo yung kapatid mo, maginis ka, gano'n. Opo na. Pagkalis ng nanay, nagsalita yung bata. Sabi ng bata, ay salamat na ginawa ng tenga ko. Dahil yung nanay ko, puro putak ng baka. Mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal kong kapatid. Tayo pong lahat ay magmahalan sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin ang mga. Wala pa kayong inihingi sa akin ang sabi ng Panginoon at humingi kayo ang sabi ng Diyos upang malubos ang inyong kagalakan. Ibig sabihin, kapatid, kapag humingi ka, mga minamahal, na naayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, of course, ang sabi nga ng ating Panginoon, kung ang anak mo umihingi ba ng tinapay at bibigyan mo ba ng ahas? Hindi, ang sabi ng Panginoon. Kayo pa. Ako ang inyong ama, ang sabi ng Panginoon. Anak ko kayo. Kung ang mga ibon sa ipapawid, wala mong nag-aalaga sa kanila, hindi naman sila nagbubungkal, hindi naman sila nagtatanim, pero sila'y pinapakain ng inyong amang nasa langit. How much more kayo na mga anak ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Ito yun. Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Nung nagkaroon ng lockdown, pandemic, pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Amen. Hindi. Kahit na kapatid, wala akong kinakain noon, kundi puro metal lang. Metal. Oh. Hindi ba? Ano yung metal? Brother Noel, ano yung metal? Sardinas pa yung metal yung lata? Hindi. Metal. O, metal boost ng kamote, metal boost ng saluyo, metal boost ng alugbati. Puro metal. Pero kapag kailan mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Yung mga iba kapatid, halos wala nang masaing. Pero yung iba kapatid, dahil nagkakaroon palagi ng pantry, nakaipon pa nga sila ng bigas eh. Ngayon yung mga sumasama sa mga politisyan, dahil gabi-gabi nagbibigay ng bigas yung isa, nakaipon na sila ng tigna 2 gawan. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin. Pero ang importante kapatid, tayo po, ang nagbibigay ng saya sa atin, hindi po ang material na bagay. Amen. Ang nagbibigay ng kasiyahan po sa atin ay ang kagalakan na ipinunla ng Diyos sa ating pong mga puso. Amen? Kahit na pagod ako kapatid, alam mo niyo, wala ng ating mahal na kapatid, Brother Jude. Nag-text sa akin ng alas 2 ng madaling araw. Sabi, Brother Noel, Pastor, hindi po ako makakapag-drive bukas. Alam po niyo, first time ko pala i-drive yung sasakyan na yun. First time. Sabi ko, Panginoon ko, ano kaya ako? Yung driver, wala yung mga driver natin. Wala. Brother Arnold, saan tatawagin ko? Hindi ko alam yung number. Si Brother Eric, sana magpapalit kami, kaya lang wala na yung Innova. Maaga yata kinuha, alas 5 yata ng umaga, kinuha na yung sabi ko, Panginoon, paano kaya ito? Lord, ikaw nang bahala. Paatras. Paano kaya ito? Kaya nakarating ako doon sa Mamban. Ang tagal kasi mabagal ako, tumatakbo lang ako ng hanggang 40, 30. Dati nagpapatakbo ako, mahina yung 100. At talaga, kahit dyan sa Clark, minsan kung may nagdadakipan dyan, siguradong dakip po. Kasi parang naiinip ako sa mabagal na takbo, mga minamahal. Pero buti nakarating po ko doon. Pero kahit napagod po ako kapatid, totoo, kahapon naka-3 Bible study po ako. Ako lang mag-isa kapatid, dala-dala ko yung gitara, ako lang mag-isa. Pero kahit pagod na pagod po ako, alas 2 ng hapon, tapos alas 3:30, tapos alas 5, grabe, pagod ang katawan ko. Tapos pumunta pa ako ng meeting. Pero ang kagalakan sa puso ko kapatid, hindi po masayod, hindi kayang bilhin, hallelujah, ng ginto at ng pilak dahil ang joy na ito ay galing sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ito kayo mga